Ang pamagat ng kwentong ito ay 200 Pounds Beauty. Sa pagsisimula ng kwento ay makikita ang isang lalaki at si Hana na nakonsulta sa isang love expert dahil may nagugustuhan siyang lalaki at ito ay si Sanju. Nagtatrabaho si Hana bilang isang taga-sagot ng tawag na may problema sa pag-ibig pero ang kanyang totoong trabaho ay singer. Siya ay nakanta sa likod para kay Amy dahil sa pagsayaw-sayaw ni Hana ay nahulog siya, kaya naman agad na sinabihan ni Sanju si Amy na magiba ng paraan dahil si Hana ay nahulog. Pagkatapos ng performance ay niyakap ni Sanju si Hana dahil dito ay unti-unti naiinis si Amy kay Hana. Pagkatapos ay nagpatato ang magkaibigan. Sa sumunod na eksena ay pinakita na nakipag-date na pala si Hana noon sa isang lalaki pero niloko lang siya nito, kaya naman uminom si Hana ng maraming gamot kaya nahospital siya. Patuloy pa rin naman si Hana sa pagiging voice ni Amy. Nang gabi din iyon ay hinatid ni Sanju si Hana at sinabi na pumunta ito sa birthday niya. Habang si Hana ay laging dinadalaw ang kanyang ama, nang gabi din iyon ay may nagpadala kay Hana ng dress, kaya naman sinuot ito ni Hana sa birthday ni Sanju at nang dumating si Amy ay nakita na parehas sila ng suot, kaya naman umalis si Hana. Narinig niya na nag-uusap si Hana at Sanju at sinasabi nito na kailangan lang nila si Hana dahil sa boses nito at kung gaano kapangit si Hana, kaya naman pumunta si Hana sa doktor na kung saan ay nagre-retalk ito, kaya pinapili na si Hana ng ano ang gusto niyang baguhin. Bago dumating ang kanyang operasyon ay pinamigay niya na ang kanyang aso at tinapon niya din lahat ng junk food at dumating na nga ang operasyon. Isang taon din bago nakita ni Hana ang kanyang bagong katauhan, siya na ay isang magandang babae. Pagkatapos ay lumabas si Hana at sinuot ang kanyang gustong-gustong damit at proud na proud itong near Ampa. Pagkatapos ay nakita niya si Sanjo kaya naman sinundan niya ito sa mall at sa parking lot. Nang makita siya ng isang lalaki ay natamba ito, nakita naman ito ni Sanjo kaya lumapit siya nang marinig ni Hana ang boses ni Sanjo ay nilagay nito ang helmet sa kanyang ulo at dali-daling umalis. Pagkatapos ay pumunta siya sa bilihan ng kotse, bumili siya ng kotse na di gaano kagandahan. Sa kanyang pagka-excite ay nakabangga siya nang lumabas siya sa kotse ay nagandahan sa kanya ang pulis at ang driver kaya kinuha na lang ng pulis ang kanyang driver license at nang ibigay niya ito ay nagulat sila dahil iba ang itsura ni Hana sa driver license niya, kaya dinala siya sa presento at doon inantay niya ang kanyang kaibigan. Nang dumating ito ay hindi agad siya nakilala nito kaya pinakita niya ang tattoo niya na parehas sila. Habang sila Sanjo naman ay patuloy na naghahanap ng singer na papalit kay Hana, nag-apply naman si Hana bilang singer at bilang si Jenny kaya naman unti-unti siyang sumikat bilang si Jenny, lagi din siyang pinapanood ng kanyang ama. Pagkatapos ay kinausap ni Sanju si Jenny at pinakita dito kung paano kumanta si Hana. Sinabi niya dito na iba ang pagkanta ni Hana sa pagkanta niya, kaya pumunta si Jenny sa bahay ni Sanjo at kumain sila. Nakita naman ni Jenny ang kanyang alagang aso noon kaya lumapit ito sa kanya at tila nakilala siya nito. Pinag-usapan din nila ang tungkol sa pagpaparetoke dahil hindi sinasabi ni Jenny na siya si Hana at nagparetoke siya. Nang gabi din iyon ay hinatid ni Sanjo si Jenny nang siya ay nagpaalam na ay nakita niya ang isang lalaki na pinipicturein si Jenny kaya sinabihan niya ito na hindi maganda ang ginagawa niya. Inawat naman siya ni Jenny at sinabing hindi alam ni Sanjo ang nararamdaman ng taong palihim na nagmamahal. Pinuntahan naman ni Jenny ang kanyang ama pero nakita niya doon si Amy kaya hindi natuloy ang pagkikita nila. Pagkatapos ay sinunong niya lahat ng picture niya noon nung siya ay si Hana pa. Nagkaroon naman ng tampuhan ang magkaibigan dahil sa pakiramdam ni Hana ay niloloko lang ang kanyang kaibigan. Tama nga ang hinala ni Hana kaya naman tulad ng ginawa noon ni Hana ay na-hospital din ang kanyang kaibigan. Binugbog naman ni Hana ang boyfriend nito dahil sa sinaktan nito ang kanyang kaibigan. Nang makita ito ni Sanjo ay agad siyang pumasok sa elevator at sinarado ito. Pagkatapos ay pinunit niya ang damit ni Jenny at ginulo ang buhok nito, pero kahit ganun ay inayos lang konti ni Sanjo ang buhok ni Jenny at nag-concert pa rin ito. Pagkatapos ay nag-inuman silang dalawa at napag-usapan na naman nila ang tungkol sa retoke, kaya naman dahil dito ay unti-unti nang nabubuko ni Sanjo si Jenny dahil sa pagkakapareha nito kay Hana. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang party kaya nakita ni Jenny ang kanyang ama at nilapitan siya nito kaya naman hinagis ni Jenny ang hawak nitong manika. Nang makita ito no Sanjo ay nilayon niya ang matanda kay Jenny. Sa sumunod na eksena ay sinabi na ni Sanjo ang kanyang hinala na si Jenny at Hana ay iisa kaya naman umamin na ito kay Sanjo at sinabi na kaya lang siya nagparetoke ay dahil din kay Sanjo dahil gusto niya maging maganda. Pagkatapos ay kinausap ni Sanjo ang kanilang head at sinabi ang buong katotohanan tungkol kay Jenny. Nagalit naman ito at sinabing hindi pwedeng malaman ng tao na si Jenny ang kumakanta para kay Amy dahil ikasisira nila ito, kaya pinunit ni Sanjo ang kontrata at umalis na. Pagkatapos ay kinausap ni Hana ang kanyang kaibigan at tinanong kung anong nangyari sa kanyang ama. Sinabi naman nito na nasa kanya ang ama ni Hana at nagalit siya dito dahil sa ginawa ni Hana.
Nang dumating na ang concert ni Hana sinabi ni Sanjo na kumanta siya para sa sarili niya, kaya naman sa harap ng maraming tao at ng kanyang ama humingi siya ng tawad sa kanyang ama at kaibigan dahil sa pag-iwan niya dito para sa kanyang pangarap na maging singer. Sinabi niya rin sa lahat ang totoo na siya si Hana at hindi si Jennie. Pinakita naman ang tunay niya itsura noong siya ay si Hana pa, pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang ama habang umiiyak. Dahil dito ay inalis lahat ng Jennie album at pinalitan ng Hana album. Dumami ang tagahanga ni Hana pero dumami din ang kanyang bashers. Ang lesson ng kwentong ito ay hindi masama ang magpaganda pero huwag natin kalimutan ang mga taong mahalaga at mahal natin. Huwag din tayong manlay ng kapwa natin. Salamat sa panonood. See you on the next recap.